Hey guys, what's up? Welcome back sa ating channel. For this video ay magpapalit tayo ng gulong. Yes guys, bakit tayo magpapalit ng gulong? Ano nga ba ang nararamdaman natin? O ano nga ba ang sign na dapat na natin palitan yung gulong? Yan ang dapat nating alamin for this video. Kaya samahan nyo ako guys, magpapalit tayo ng gulong. Let's go! Alright. Yes, syempre guys, big tire concept pa rin tayo. Yung sa likod natin ay Pirelli 100 by 80 by 17. Yan pa rin yung nakalagay sa motor natin sa rear. Kasi parang safety talaga yung malaki ang gulong sa rear. So yung papalitan natin yung front natin na gulong. Kasi kung nakikita nyo, yan. Akala natin medyo makapal pa pero hindi na safety yan. Ito yung mga sign na dapat na natin palitan yung gulong natin. Yung sa front natin kasi, yung size nito is yan, 90 by 80 by 17. So yan din ang ipapalit natin. Kasi akala natin makapal pa yan. Pero pag dumadaan tayo sa road na may line, sa road line, medyo shaky na yung ano natin, yung manobela natin. Kaya hindi na safety. Parang madulas na. No, parang biglang liliko. O kaya kumakabig na. So yan ang papalitan natin. Yung motor pala natin 6 years na to. Yung tinakbo lang ng motor natin ay mga 30 plus pa lang. 30,000 at 31,849. Yan pa lang yung tinakbo ng motor natin. Kaya hindi pa masyadong laspag. So ito na guys yung Pirelli na nabili natin. Para magterno na rin na Pirelli, pares na sila. Pirelli yung likod, Pirelli yung front. So sa amin dito may nabibilan kami. Tsaka may free pa sealant. Ito, naglalagay talaga ako ng sealant guys. Kasi ayaw ko madisturbo sa daan tuwing nagra-ride tayo. O tuwing nagra-ride na merong masingawan o ma-flat na motor. Malaking istorbo sa ride yon, di ba? So advice ko rin maglagay tayo ng sealant tuwing magpapalit tayo ng tire. May pito rin na binigay sa akin pero hindi na natin nilalagay yan. Okay pa naman yung pito na nakalagay sa motor natin. So tara na guys, samahan nyo ako. Magpapapalit tayo ng gulong. Medyo malapit lang naman yung palitan ng gulong dito sa amin. So susuot ko na lang yung gulong para mapalitan na yung gulong natin. May papakita ako sa inyo na video guys. Aksidente to nung isang araw. So ito guys yung video na sinasabi ko habang pauwi kami. Nakuha na ng dashcam natin. So binabaybay namin yung daan pauwi sa amin. Maulan nung panahon na yun. So syempre basa yung daan. Habang sinusundan ko yung blue na Avanza na ito. So medyo matraffic. Ito rin yung video na nakita ko. At naisipan ko na kailangan ko na talagang magpalit ng gulong. Sinusundan ko lang yung Avanza. Tapos dito kayo tumingin sa kabila guys sa kabilang linya. May motor dyan na biglang nag-slide. Wala naman siyang kasabay. Syempre nagulat ako bakit siya nag-slide. So ang dahilan siguro ng pagka-slide niya ay yung gulong niya ay medyo medyo hindi na masyado spiky tsaka hindi na rin safety. So nandyan sa guys. Yun. Yan, bigla na lang nag-slide. Siguro baka naka-apak sa lubak tsaka na outbalance. Kasi yung gulong ko hindi na rin pantay. May makapal, may manipis, mayroon ng groove. So kailangan ng palitan. Yan din siguro dahilan kung bakit siya natumba dyan. So ayun, pagka kinaumagahan, chinek ko agad yung gulong ko. Kasi nararamdaman ko rin minsan mag-slide ako kahit okay rin naman yung takbo ko. Kaya dapat nang palitan para sa safety. Yan ang sinasabi ko na hindi pantay yung gulong. May manipis at makapal. Akala lang natin okay pa pero hindi na. So tara guys, palit na tayo ng gulong.
Ito kahit nagdadrive ako ngayon guys, hindi talaga safety. Parang magsaslide ako tuwing naapakan natin yung guhit na yan. Ako, delikado. So ayan, nandito na tayo sa vulcanizing shop. Medyo swerte tayo ngayon kasi walang masyadong ginagawa si Manong, walang masyadong customer. Kasi holiday, November 1. So happy Halloween pala sa lahat. Kung maghahanap kayo ng vulcanizing shop, piliin nyo yung mga hydraulic para safe yung mga mugs natin. Katulad yan, safety talaga. Nako, pag hindi hydraulic, mayroong mga bakat, no? Bakat ng ginagamit na tools nila, lalo na pag hindi maingat yung gumagawa. Ayan, malapit na matanggal yung gulong, so excited na rin tayo sa motor natin. Kasi, syempre, bago yung tire, sino ba naman hindi excited? Tsaka sinabihan ko si Manong na, Manong, ingatan mo yung mugs ko kasi 5 years na yan sa akin, wala pa yung gasgas. So baka ikaw pa lang makagasgas. So natawa si Manong, sabi niya siya na rin yung bahala. So iningatan nga ni Manong yung mugs natin para hindi magasgas. Tsaka before ni Manong kinalas yung gulong natin, sinabihan ko siya na merong sealant sa loob. Para aware rin si Manong sa gagawin niya, baka bigla niyang i-open tsaka dumumi yung damit niya. So guys, so ilang taon na yan, 2 taon na nakaselan pa rin, hindi nakatikim ng flat sa daan. Ayun na, so minuksan na ni Manong yung Pirelli natin para ilagay sa mugs natin. Same size pa rin yung kinuha natin guys, 90 by 80 by 17 Pirelli Angel City. So Pirelli, back ka naman. So maingat na nilagay ni Manong yung bagong tire natin. Tsaka chine-check niya kung pantay ang pagkalagay. So bakit Pirelli guys? Well, based on my own experience, Pirelli napakatibay talaga. Makapit, rain or shine. So pang banking, pang long ride, pag may angkas, okay talaga. So pinalagay ko na rin kay Manong yung sealant na previous para iwas flat at iwas abala sa daan. Kung mag-flat man din, lagyan lang ulit ng hangin ay okay na. So ayun guys, tapos na. Napalitan na yung lumang gulong natin ng Pirelli 9080 by 17. Pirelli baka naman ilang ulit ko na sinabi yung Pirelli. Okay? Pirelli is good. Alright. So pauwi na tayo guys. So tinry ko agad yung Pirelli. Dinaan ko din dito sa mga puti sa daan. Yung sa lumang gulong ko kasi parang mag-slide ako tuwing dumadaan ako dyan. Pero ito ngayon okay na. So pagdating sa bahay, test natin. Ito na guys, big tire concept, Pirelli 180 by 17 sa likod. And then yung front natin 9080 by 17. Yun, bagong bago yan, Angel City, baka naman. So iti-test natin guys kung talagang maganda yung Pirelli. Ikot-ikot lang natin. Let's go! So okay guys, ayun, salamat sa mga sumama sa akin sa video na to. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please hit the subscribe button and notification bell para updated kayo kung may bago tayong video ng i-upload. Sa muli, ito yung Tito Prince Franco. Bye bye!